5 beses kong tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus, 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 Jesus. Mula nang pumanaw ang ama ni Jim, itinaguyod sila ng kanilang ina sa pamamagitan ng paglalaba at pagiging kasambahay. Naranasan namin na talagang wala kaming makain. Inaantay pa yung sasahod yung nanay ko kasi lingguan siya. Pagkatapos dun sa school, pumupunta kami ng city para mangolekta ng basura. Minsan, 30 pesos, malaki na yun. Pambili man lang kami na pagkain namin. Doon namulat yung pananaw ko na ayusin ko pa yung buhay ko. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang huminto sa kolehiyo si Jim at maghanap ng trabaho. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang tiyahin at kapatid na walang sawang nag-anyaya at nagsama sa kanya sa isang Christian church. Nang magkaroon ng sariling pamilya si Jim, nangarap siyang mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang mga anak. Ngunit habang abala sa paghahanap buhay, isang tanong ang paulit-ulit niyang tinatakasan. In-encourage din ako ng pastor na wala ka bang katawagan, di ka ba kinakausap ng Panginoon, na talagang inisip namin yung sitwasyon ng mga anak namin. Inisip ko na yung future nila, inisip ko yung pag-aaral, pangarap ko na sila makapagtapos. Talagang nandun yung kaba ko kung paano ko sila isuportahan sakaling magpo-full time ako. Gayunman, patuloy na nag-volunteer si Jim sa ilang gawain ng simbahan. Nang pakiusapan siyang magdala ng sulat para sa isang youth camp sa Benguet, agad siyang tumugon. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang trahedya ang kanyang haharapin. Itong mga kabataan naghatid sa akin, nagkwentuhan muna kami hanggang sa may dumaan na bus. Madaling salita, nakasakay na ako. Nung pagdating dun sa Ambuklaw, nakapokus ako dun sa driver. Inahawakan yung manibela, tapos yung cambio, hindi niya may ipasok. Pati yung preno, lumulusot. Sa sobrang bilis ng takbo ng bus, talagang bumaliktad na hanggang sa umikot na yung bus. Nakalimang ikot siya. 5 beses ko rin tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus, 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 hanggang sa tumigil siya. At tiningnan ko yung bangin. Ang nakaharang lang doon sa bus, malit lang siya na puno. Sabi nga 'di ba sa Isaiah 58:9 na pag tayo tumawag sa Panginoon, nakikinig siya. Lord, talagang nandyan ka na pinatunayan mo na hindi mo ako iiwan ni pabayaan. Ang ano lang sa akin, gas-gas lang dito. Nakita ko yung mga kapwa kong pasahero na kumbaga sa mga duguan. May nakita akong mag-ina. Yung pinag-pray ko siya, sabi ko, Lord, comfort mo yung mother na to at palakasin yung paniniwala sa iyo. Hanggang sa bumalik ako dun sa bus, pumasok ulit ako kasi may gamit ako yung knapsack ko, nandun yung mga gamit ko. Madaling salita, kinuha ko, binitbit ko. Pag-alis ko dun sa bus, may dumaan na panibagong bus, sumakay ako. Hanggang sa napabiyahe na ako ng pauwi ng Maynila. Hello, good evening po. Pastor, hindi namin mahanap si Brother Jim. Wala siya sa hospital o funeraria. Ang nakita lang namin ay yung pula niyang sombrero. Baka ano na po nangyari sa kanya. Ganun po? Sino po tong kausap ko at kaharap ko? Multo? Wag na po kayo mag-alala, no po, no? Sa tulong at biyaya po ng Panginoon, kasama ko po siya dito sa opisina. Hindi naman ako nagkaroon ng takot. Parang pinaalala lang sa akin ng Lord palagi na meron akong purpose sa iyo. Na sabi ko totoo na may Diyos na nag-iingat, nagliligtas sa atin. Ganun pala katindi yung pinagdaanan ng asawa ko na nagpaikot-ikot pero praise the Lord, walang nangyari sa kanyang masigit pa dun sa matinding aksidente. Nabalitaan namin after 1 week na walang namatay. Yun nga sabi sa balita na yun na kaya walang namatay, may isang Kristiyano na taga Maynila na nandun sa bus na yun. Ang nagsabi yung babae na yun nung pinag-pray ko. Thank you sa Lord dahil binigyan niya ako ng second life para may serve ko siya. Ginawa nga ng Lord na iningatan niya ako how much more na ipoprovide niya yung pangangailangan namin.
So the moment na nagsabi siya na magpo-full time siya, nandoon na yung 100% support ko. Kasi ang sabi ko nga ganon, kung sa tao tayo asa, baliwala. Pero pag sa Panginoon, lahat ng himala kaya niyang gawin. Sabay na naglingkod sa Diyos ang mag-asawa. Si Jim ang humawak sa worship team habang ang kanyang asawa ay naging pastora. At habang tapat silang naglilingkod sa Diyos, naranasan nila ang katapatan ng Panginoon sa kanilang pamilya. Hindi ko man sabihin natin na talagang malaki yung kayamanan sa pamilya namin, pero ang kayamanan ko sa kalangitan nandoon. Doon ko pala nakikita yung provision ng Panginoon sa pamilya namin. May mga taong ginamit, doon niya pinapakita na siya yung magtutustos ng mga pangailangan namin. Malaking biyaya rin ang kanilang tinamasa nang makapagtapos sa kolehiyo ang kanilang mga anak na naglilingkod din sa Diyos. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi naranasan nila yung goodness ng Lord. Sila yung nagiging nabiyayaan ng Panginoon. Worth it yung pagsunod natin sa Panginoon. The moment na sumunod kami sa Kanya, until now, hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. God is good. Napatunayan ko nga na si Lord yung provider namin. Sulit maglingkod sa Panginoon at masaya maglingkod sa Panginoon. If this story touched your heart, support CBN Asia and help bring God's miracles into more homes. Tap to donate today.